Ito si Kurosaki Rei ang nag-iisang colorless sa mundong puno ng makukulay na mages. 10 taon na ang nakakaraan mula nang lumitaw ang isang inverted castle at kasabay nun ang sunod-sunod na pagbubukas ng mga dungeon sa buong Japan. Mula din ng araw na iyon lumitaw ang mga taong nagkaroon ng awaken sa kanilang mana, na siyang biniyayaan ng kapangyarihan at kasikatan at tinawag silang mages. Ang kakayahan ng bawat isang mage ay nakabase sa kulay ng kanilang mana, gayunpaman bibihira lang ang may kakayahang gumamit ng dalawang kulay o kung tawagin ay dual color wielder. Halimbawa na lang dito ay ang nakababatang kapatid ng ating bida na si Kurosaki Kai. Malakas siya at may kakayahang tapusin sa isang laban ang dambuhalang halimaw kaya't ganoon na lang ito ka-arrogant. Samantalang ang ating bida na si Rei walang magawa kundi tanggapin ang pangmamaliit at pamamahiyas sa kanya ng kapatid. Si Kai ang kilalang Purple King at nasa level 89 at ang pinakamalakas sa lahat ng mga mages, samantalang kabaliktaran niya si Rei na walang kakayahan at hindi ma-awaken ang mana. Gayunpaman hindi magawang isantabi ni Rei ang ambisyong maging mage kaya't nagtrabaho siya bilang utusan ni Kai. Sa kabila ng hindi magandang treto nagpapasalamat ang ating bida na pinahintulutan siya ni Kai at ng partido nitong sumama sa laban, sa pagbabaka sakaling balang araw ma-awaken na din ang kanyang mana. Matapos pulutin ang lahat ng gemstone mula sa halimaw na napatay, agad tumungo ang arroganteng mga lalaki sa pintuan kung saan matatagpuan ang boss ng mga halimaw. Agad silang pumasok sa loob habang iniisip na madali lang nilang mapapatay kung sino man o ano ang madadatnan. Isang nilalang ang bumungad sa kanila katabi ang imahe ng isang malaking orasan, agad napatingin sa kanila ang God of Time and Space na si Kronz. Inakala ng arroganteng si Kai na baliwala lang sa kanya si Kronz kaya't nakangisi niyang inilabas ang purple na kapangyarihan. Isang malakas na demon slain ang pinakawalan ni Kai, ngunit baliwala lang itong hinaranggan ng pananggalang ni Kronz. Bago pa man makapagsalita si Kai umilo ang mapanindik na mata ni Kronz at bigla na lang may kung anong umatake kay Kai, na kaagad wasak sa mukha ng arroganteng lalaki. Kabadong napalingon sa kanilang leader ang dalawang kasamahan ni Kai, maging si Rei at di na nagawang makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Nang inig sa takot ang dalawang lalaki matapos mapatamba ng mabilis ni Kronz ang kanilang Purple King. Nagdudumali at saiga silang tumakbo upang tumakas, ngunit huli na dahil mabilis silang pinatamaan ng espada ni Kronz sa kanilang ulo. Agad natamba si Rei matapos manlambot ang tuhod sa pangyayari, nakuha niya naman ang atensyon ng God of Time and Space at napangisi ito na parabang nagpapakita ng interes sa kanya. Minaliit nito ang pagiging colorless ng ating bida at sinabing wala pa siyang napapatunayan o naaabot na kahit ano. Ang mga salitang ito ang nagbigay ng tapang kay Rei na tumayo at harapin ang nakakapangilabot na God. Namula ang mata ng God at itinanong kung anong laban sa kanya ng isang nagtapang-tapang ang colorless. Gayunpaman nasa isip ng ating bida na hindi siya susuko sa kabila ng panginginig. Dahil sa determinasyon pinalabas ni Kronz ang kapangyarihan na pumaikot kay Rei sa kanakangising sinabi na nais niyang subukan ang ating bida. Sunod-sunod ang ginawa niyang pag-atake na samugat sa katawan ng ating bida, matapos mapansing sugatan na si Rei agad niyang sinabi na samobra ang kanyang pagsubok. Ginamit ni Kronz ang rewind at sa isang iglap bumalik ang lahat sa umpisa kung saan wala pang natatamong sugat ang ating bida. Nagtataka man ngunit mas pinatuunan ni Rei ng pansin ang binubuong atake ni Kronz, dambuhalang apoy ang pinailan lang niya sa ating bida saka nagbigay ng oras upang makapag-isip. Habang tumatagal mas lalong lumalaki ang Hellfire Flames of Despair, na ikinabahala ni Rei ngunit ikimatutuwa naman ni Kronz. Alam ni Rei na walang magagawa kahit na umatake pa siya gayunpaman nang makita ang espadang gawa mismo ni Kronz, naisip niyang baka umubra ang pag-atake kung ito ang kanyang gagamitin. Dali-dali niyang binunot ang espada saka patakbong dinaluhong ang apoy habang nakagiya ang kamay, sa kasamaang palad na dulas siya at bumagsak sa naglalagablab na apoy. Nagpalingalinga si Kronz nang hindi na nadinig ang sigaw ni Rei, saka napangisi sa pag-aakalang patay na ang pinaglalaroan niyang colorless. Nang bigla na lang itusok ni Rei ang espada sa kanyang dibdib at nakangising binitawan ito sa pagmamalaking nagawa niyang makatama sa isang god. Baliwala naman ang ginawang ito ng ating bida nang mabilis na iruan ni Kronz ang pangyayari. Bumalik ang lahat kung saan hindi pa nakakasugod ang ating bida at unti-unting naglaho ang sugat ni Kronz. Napaluhod na lang si Rei at naisip na walang kabuluhan ang kanyang paghihirap,
At sa kabila ng pagsubok sa ganoong paraan lang siya mamamatay. Sa gitna nun biglang nagpakita ang system na dahil sa presensya ng God of Time and Space natanggal ang selyo ng Black Skills. Natigilan naman ng God kasabay nun ang pagkakaroon ng ating bida ng extra skill na Skill Drain, at nagawa din niyang nakawin ang skill na Rewind mula kay Krons. Kita sa mata ni Rey ang pag-asa habang nandilim naman ang presensya ni Krons, bago pa makapagsalita ang God malakas na binanggit ni Rey ang Rewind. Pinalibutan siya ng malakas na hangin habang nakaluhod sa sahig, at nagbaka sakali pa si Krons na pigilan siya ngunit huli na dahil kaagad umikot ang orasan ng mundo pabalik sa nakaraan. Bago pa tuluyang lumabo ang lahat isang figure ng lalaki ang nagpakita at sinabing dahil hindi sapat ang lakas niyang talunin ng God of Time and Space, ipinagkakatiwala niyang ang kanyang natatanging skill upang ipagpatuloy and layunin niyang talunin si Kronos. Napabalikwas naman ng bangon si Rey nang magising sa higaan, pagtayo niya nakita niya ang sarili sa salamin at napansin bumalik siya sa pagkabata. Sinuri niya ang sarili habang may pagtatanong kung nananaginip ba siya. Ngunit nang tingnan niya ang labas nakita niyang maputi pa na parang crystal ang kulay ng inverted castle. Sa pagkakaalala ng ating bida kahapon ay maitim pa ito sa uling, kaya't ganun na lang ang pagtataka niya sa mga nangyayari. 7 taon na ang nakakaraan maputi pa ang kulay ng inverted castle, ngunit paunti-unti ay nagkakadonges ito hanggang sa tuluyan ng magkulay itim. Kasabay nun bumukas ang pinto ng nasabing castle ang walang ibang nasa likod nito, kundi ang makapangyarihang God of Time and Space na si Kronos. Doon bumalik sa alaala niya ang naganap na laban sa pagitan nila ni Kronos, at kung anong ginawa niya matapos makuha ang skill nitong Rewind. Tiningnan niya ang oras at araw sa cellphone at napagtantong tama ang hinala niyang bumalik siya sa nakaraan 7 taon na ang nakakalipas. Tiningnan niya ang skill window at nakitang wala na doon ang Rewind ngunit nananatili ang skill drain. Nang makita ito nabuhayan ng dugo si Rey at agad nagliwanag ang mga mata. Dahil sa 10 taon niyang pagiging utusan ni isang skill ay wala man lang siyang natanggap, ngunit ngayon meron na siyang magagamit upang ipagtanggol ang sarili. Tumunod ang cellphone niya bilang pagbibigay alam na sa araw na iyon gaganapin ang Mage Exam. Nagtungo si Rey sa malaking building ng Shield Award sa harap ng Tokyo Station, kung saan karaniwang matatagpuan ang mga mages na humaharap at sumusuong sa dungeon. Pagpasok pa lang niya kaagad niyang napansin na mukhang bago lang ang lugar malayo sa itsura nito makalipas ang 7 taon. Napalingon si Rey nang tawagin siyang colorless ng isang lalaki, nakita niya ang dalawang mayabang na sina Goto rank 36 at Oiki na rank 37. Sila ang dalawang kasamahan ni Kay sa pangmamaliit sa ating bida, inakbayan siya ni Goto sa kamay pangungut siyang tanong kung nais bang kumuhang muli ni Rey ng Mage Exam. Patutsada pa ni Oiki na walang patutunguhan ng gaya ni Rey na isang colorless. Ilang beses nang nag-take ng exam ang ating bida at lahat ng iyon ay ibinagsak niya, gayunpaman tinapik niya ang kamay ni Goto sa kasinabing lubayan siya ng dalawang hambog. Naglakad siya palayo at ang ginawa niyang iyon ay ikinainis ng dalawa pusit. Sa kabilang banda abala ang exam proctor na si Henote Reina nasa level 27 at isang ding mage sa exam, matigilan ito sa ginagawa at pansinin ang pagdating ni Rey. Dahil hindi iyon ang unang pagkakataon na nagkita ang dalawa, paalala ni Reyna na kahit exam lang ito maaari peren itong ikamete ni Rey balang araw. Gayunpaman may paniniguradong saad ng ating bida na hindi na siya babagsak ngayon. Sa harap ng nagliliwanag na gate nagpainat-inat si Rey habang hindi na ipinaliwanag ni Reyna ang patakaran sa kanya. Ang kailangan lang gawin ni Rey ay kumolekta ng 3 magic stones mula sa goblin, at matapos mag-inat kaagad siyang humakbang papasok sa pintuan. Karaniwang naipapasa ng mga mage na na-awaken ang exam na ito, gayunpaman base sa naalala sa nakaraan ngayon mismong araw na to magpapakita ang isang halimaw na hindi dapat nagpapakita sa level 1 dungeon. Walang pang ilang segundo nang mabilis na tumakbo papasugod ang pangit at mapulang red cap level 37. Tarantang nagpaunahan si Reyna habang nagtatanong kung ano ang ginagawa doon ng ganun klaseng halimaw. Kaagad hinugot ng babae ang espada at inutusan ang ating bida na tumakbo, ngunit batid ni Rey na malaki ang agwat ng level ni Reyna at ng red cap. Nang mangyari ang senaryo na ito sa nakaraan hindi nagawang manalo ni Reyna laban sa red cap, ngunit lumaban ito hanggang sa kaya niya upang bigyan ng oras ang ating bida na tumakas. Sa kasamaang palad malubha ang natamo nitong pinsala na humantong pa sa pagretiro bilang mage.
Alam ni Rey na siya ang may kasalanan kung bakit nasira ang career ni Reyna bilang mage sa nakaraan. At dahil nabigyan ng isa pang pagkakataon hindi siya tatakbo at uulitin ang nangyari noon, nang makitang papasugod na upang umatake ang Red Cap ay kaagad niyang inilabas ang espada. Pinakawalan niya ito upang salubungin ang pangit na halimaw, sa kabila ng kaalamang hindi ito masasaktan ng kahit anong armas dahil sa physical ability nitong body enhancement. Matapos malinlang ang Red Cap nang umilag ito sa pinalipad niyang espada, nakahanap ng tiyempo si Rey at malakas na binigwasan ang pangit na halimaw. Animoy nahilo naman ang Red Cap sa pamamagitan lang ng isang suntok at nakaramdam ng kakaiba. Hindi ito akalain na nang madikitan siya ni Rey na gawang makuha ng ating bida ang skill na Body Enhancement Extreme. Kaagad dumagdag ang lakas at stats ni Rey kasabay nun nagliwanag ang katawan niya, habang sa isang banda ramdam ng Red Cap na bilang may nagkulang sa kanya. Dahil nagawa na niyang nakawin ang skill ng pangit na halimaw, baliwala na lang niya itong pinatay sa pamamagitan ng kanyang espada. Matapang niyang sinabi na para lang isang piraso ng karne ang Red Cap na kinalaban niya. Natulala naman ay Reyna nang makitang isang atake lang ay nagawang talunin ni Rey ang halimaw na level 37. Wala siyang alam na isang black skills ang taglay ng ating bida, kung saan kaya niyang higupid at bakawin ang skill ng bawat mahahawakan niyang kalaban. Itinanong ni Reyna kung paano nangyari ang lahat ng iyon. Samantalang napag-isip-isip ng ating bida na kailangan niyang ilihim ang tungkol sa kanyang black skills na skills drain. Palusot ni Rey na nagkataon lang ang nangyari na hindi naman pinaniwalaan ng babae. At dahil sa pagpapakita ng mataas na klase ng halimaw doon kailangang ikansela ang exam, at i-report ang mga naganap sa HQ. Dinampot naman ni Rey ang Mana Stone na mula sa Red Cap habang iniisip na kailangan pa niya ng mas maraming ganon. Ayon naman kay Rey na hindi ito ang oras para doon dahil lubhang delikado ang sitwasyon. Ilang segundo lang nagpakita ang dalawang pangit na goblin at kaagad itong naghanda na sugurin sila. Hindi naman nagsayang ng oras si Rey at walang pag-aalinlangang tinagpa ang ulo ng dalawang goblin. Sa bilis ng pangyayari ay natulala na lang sa pagkamangha si Reyna. Tinanong ng ating bida sa babae kung maaari ba niyang kunin ang mga Mana Stones, at hindi na sumagot si Reyna sa sobrang pagkabigla at gulat. Matapos yun nagtungo si Rey sa main headquarters ng mga mage, ibinigay sa kanya ng isang lalaki ang kanyang lisensya tanda ng pagkapasa sa exam. Halos maiyak siya nang kunin ito dahil sa wakas natupad na ang matagal na niyang pangarap. Inalala pa niya ang nakaraan kung saan sobra ang pagsusumikap at ang natamong pamamahiya sa loob ng 10 taon. Iniabot din ng lalaki ang papel kung saan nakalagay ang detalye sa pagbebenta niya ng Mana Stones. Ang mga ito ay mahahalagang stones na nanggagaling sa mga napapatay na halimaw, isa itong energy source na hindi na nangangailangan ng CO2 emissions at maaaring ipagbili sa malaking halaga. Dahil A-rank monster ang natalo ni Rey inaasahan niyang maganda ang presyo nito. Ngunit laking gulat niya nang makitang 3 milyon ang halaga ng isang stone mula sa Red Cap. Hindi makapaniwala si Rey na ganoon kalaking halaga ang kinikita ng mga mage. Nang makita ito ni Rey na lalo siyang inengganyo ng babae na mas paghusayan pa. Sa kabilang banda nagtungo si Rey sa pintuan ng dungeon na nakapangalan sa kanya, parang nabubuhay siya sa magandang panaginip nang matupad ang matagal na niyang pangarap. Matapos ang pangyayari sa dungeon at hindi na naulit pa ang nakaraan ni Reyna, alam ni Rey na kaya niyang baguhin ang hinaharap. Walang ano-ano'y bigla na lang may nagpamalas ng handa mana at dinampot ang ating bida ng dambuhalang asol na kamay. Mapang-asar na tanong ni Goto kung ano ang ginagawa doon ng isang colorless. Sinabi din ni Oiki na labag sa patakaran ang pagpasok doon ni Rey. Paliwanag ni Rey na naipasa niya ang exam kaya't pinapayagan na siyang pumunta sa dungeon ng mag-isa. Inis namang sinabi ni Gotti na tigilan niya ang pagsisinungaling, saka siya dinampot ni Oiki sa ulo at hinamong ipakita niya ang kanyang skills. Ang handama na nataglay ni Oiki ay isang skill kung saan iniipon ang lakas ng mana upang makalikha ng visible na anyo ng kapangyarihan. Dambuhalang kamay ang gumapos kay Rey kaya't kahit gamitin niya ang extreme body enhancement hindi niya magawang makawala. Sa kanyang pagpupumiglas tumalon siya pataas at inuntog ang ulo ng hambog na si Oiki, kaya't napaatras ang lalaking nagdurugo pa ang ilong. Nang madikita ni Rey si Oiki nagawa niyang nakawin ang skill nitong handamana, kasabay nun agad niya itong inactivate sa kanya. Binalot ng asul na puwersa ang ating bida sa lakas nito na patikip na lang ng mata ang dalawang hambog.
Pinakawalan ni Ray ang handa mana ginamit niya ito na para bang nagawa niyang mamaster sa maikling panahon, piniga niya ng dambuhalang kamay si Oiki at doon napagtanto ng hambog na talagang na-awaken na ang skill ni Ray. Nakangising sinabi naman ni Goto na wag magmalaki ang ating bida kasabay ang pagsugod tanan ang nag-apoy na kamay. Namula ang paligid ng pakawalan ni Goto ang skill niyang Fireball, samantalang agad na inactivate ni Ray ang Black skill at ang Extreme Body Enhancement. Baliwala niyang sinalag ang apoy na atake na para bang wala man lang itong panama sa kanya, hindi pa nakakabawi sa pagkagulat ang lalaki nang biglang sumeryoso ang tingin ni Ray, sa kapatakbong lumapit at malakas na binigwasan ang pusit na si Goto. Tumilapon ang lalaki sa lakas ng suntok habang sa isang banda hindi naman magawang makaalis ni Oiki dahil sa hand mana. Nilingon ni Oiki ang kasamahan dahil hindi niya akalaing taglay din ni Ray ang body enhancement, habang halos hindi na makagalaw si Goto sa tindi ng natamong pinsala. Sinabi ng dalawa kung dual color ba si Ray dahil sa dalaw nagmagkaibang skills na ginamit niya. Ngunit sinabi ng ating bida na nagkakamali sila sa kapinakita ang namumuong apoy sa kanyang kamay, dahil matapos nakawin ang fireball skills kay Goto si Ray ngayon ay isa ng triple color wielder. Halos manlaglag ang panga ng dalawa dahil noon lang nila nadinig na merong mage na triple color. Pinadaplisan naman ng ating bida si Goto ng fireball upang sindakan ito, kaya't tarantang napaatras ang lalaki habang unti-unti na lang tinanggal ni Ray ang hand mana kay Oiki. Habang pinapakita ang apoy sa kamay tanong ni Ray kung nais pa bang makipaglaban ng dalawa. Nagtinginan naman ang dalawang pusit sa kakumari pa ng takbo sa takot. Nang makaalis ang dalawa saka lang nakahinga ng maluwag ang ating bida, ngunit sa isip-isip niya siguradong hindi maganda ang kahihinatnan oras na malaman ito ni Kai. Bagaman magkapatid sila animoy aso ang Trato sa kanya nito at parang alipin na minamaliit lang. Alam ni Ray na kapag nalaman ni Kai ang pag-awaken niya siguradong susugod ito upang durugan siya, ganun na lang ang pagkabahala niya dahil nasa level 50 na ang kapatid at kasalukuyang isa sa pinakamalakas sa lahat ng mage. Gayunpaman batid ni Ray na hindi lang si Kai ang kailangan niyang paghandaan, kundi pati na din ang nalalapit na pag-unlock ng dungeon. Plano niyang gawin ang lahat upang mapalakas at mapataas ang kanyang level, kaya't walang patumpik niyang pinasok ang pintuan upang magpalakas. Ang level ang pundasyon ng lakas ng isang mage at sa pag-level up din nagkakaroon ng bagong skills, kung kaya't napapataas nito ang mana pool ng isang mage. Bukod doon ang pinaka-importante sa lahat tataas din ang kakayahan mong kontrolan ang mataas na amount ng mana. Hindi pa siya nakakalayo nang magpakita ang nag-apoy na Flame Wizard nasa level 38. Tinapatan naman ni Ray ang Fireball na skill nito at sabay silang umatake sa isa't isa, ngunit sa kabila nun ramdam ng ating bida ang agwat ng kanilang level kahit na parehong teknik ang kanilang gamit. Sunod-sunod na nagpakawala ng apoy ang Flame Wizard, at walang nagawa si Ray kundi ang mabilis na iwasan ang mga ito at magpatalon-talon sa ere. Ramdam ni Ray na hindi niya kayang manalo sa tapatang laban, gayunpaman meron pa siyang natitirang alas kaya't mabilis siyang tumakbo papasugod sa Flame Wizard na ikinagulat naman nito. Hindi na nakaiwas pa ang pusit na wizard nang gamitin ni Ray ang Extreme Body Enhancement, at malakas na suntukin ang panga ng nagbabagang kalansay. Tumilapon sa ere ang wizard kasabay nun nagawang nakawin ng ating bida ang skill nitong Fireball. Ito ang natatanging kapangyarihan ng Flame Wizard at nang subukan nitong muling umatake, wala nang apoy pang lumabas mula rito. Sinamantala ni Ray ang kahinaan ng Flame Wizard at mabilis na pinalabas ang mas pinalakas na Fireball, saka pinaulanan ng apoy ang natatarantang wizard. Hindi na nito nagawa pang makaligtas matapos daluhungin ang umiikot na dambuhalang apoy. Kasunod ng pagkatalo nito ay ang sunod-sunod na pag-level up ng ating bida. Ang pagtalo sa higher level na halimaw ay nagbibigay ng mataas na experience, kahit na mahirap na talunin ang mga ito gamit ang skill drain na may kakayahang nakawin ang kanilang skills na papadali ang lahat kay Ray. Mula level 8 agad na tumaas ang level ni Ray sa 12, ngunit umpisa pa lang ito ng kanyang pagpapalakas dahil ang target niya ay mag-level up hanggang 30. Lahat ng makaharap na kalaban ni Ray ay kaagad niyang natatalo sa pamamagitan ng parehong teknik, kung saan ninanakaw niya ang gamit nitong skill saka ito mismo ang gagamitin niya upang patayin ang halimaw. Dahil doon mabilis malamubo ang pag-level up niya sa level 27, ngunit alam niyang hindi pa ito sapat. Inasahan na din niyang habang tumataas mas mahirap mag-level up,
Kaya't sa puntong iyon kung gusto niyang umabot agad sa level 30 kailangan niyang tumalo ng mas mataas na klase ng halimaw. Walang pagdadalawang isip na pinuntahan niya ang pinakamalalim na parte ng dungeon, kung saan naroon ang silid na kinaroroonan ng monster boss. Sinabi ni Ray sa sarili na ang boss na ito ang perpektong kalaban para mag-level up ng mabilis. Pagpasok pa lang niya isang figure ng Hegant na may sungay at buntot na halimaw ang bumungad sa kanya.